Hello po, mapagpalang araw. Happy Lord's Day. Alam niyo po, pag sinabing Lord's Day, yan ay dahan ng pagpapala. Kasi ang ginawa ng Diyos sa lumang tipan, binless niya po yung ikapitong araw. Ayan. Kaya araw ng pagpapala. Pwede mong sabihin na, limbawa kayo, Happy Lord's Day ka mo, araw naman talaga ng Panginoon. Pwede mo rin sabihin, araw ng pagpapala. Ayan. Di po ba? Sa Genesis, yung ikapito, sabi ng Diyos, 6 na araw sa iyo, yung ikapito akin. Yun ang pinagpala niya. Kaya, bali parang araw ng pagpapala o araw ng blessing. Yan. Dito po tayo sa Biblia ngayon, Nandito pala tayo sa tahanan ni Brother Marlon upang magsagawa ng home Bible study. Ito, para makita nyo po, baka akala nyo wala tayong kasama rito. Ayun. O, di po ba? Gwapo lalaki. Pag sinabi kong gwapo, tumatawa eh. Wala namang ginawa ng Diyos na pangit. Maganda at gwapo ginawa ng Diyos. Huwag kayo papayag pag tinawag kayo pogi ha. Tara, na yan. O, maganda, di ba? Magbabasa tayo ng Biblia. Ang Biblia po ay ginagamit para ihanda po tayo to prepare. Tingnan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kasulatan. Naalala ko kasi may isang tao kasi na ipinakilala sa akin. Meron siyang ilang mga pirasong tao na doon sa balot nangyari yun eh. Nung mamit ko po yun at saka yung mga ilang pirasong tao niya, gusto nila yung Bible study. Kasi sinubukan ko sila pinababasa ko ng Biblia. Eh may mga Biblia po sila. Tapos, yung pinaka namumuno sa kanila, si Mario, at sabi niya, hindi pa pwede. Nagtanong ko bakit? Ayan o, nakita ko na, masigla silang nagsasabayan pa nga sila, magbasa ka ako eh. Inihanda ko muna sila. Saan mo sila inihanda? Matatanda na yan, inihanda mo pa pa? Ibang klase yung Mario na yan eh. Hindi ko alam saan niya inahanda yung mga matanda na inahanda pa. Hindi natuloy na nabililyaso. Ito, ang sabi ni San Pablo, si Pablo po, sulat ni Pablo ito, pero bago tayo papalawat, tayo muna dudulog sa Diyos upang hingin ang kanyang patnubay. Siyang gagabay sa atin. Kasi salita niya po ito eh. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita sapagkat ang iyong salita ay higit namin kailangan. Hindi lang po pagkain ng kaluluwa namin yan, kundi marami pang sustansya ang pwedeng idulot sa amin ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, ganito po nakalagay. Mula dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. 16. Lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagpapabulahan sa maling aral, sa pagtutuwid, sa liukong gawain at sa
pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 17, ito na po. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging anda sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya napaka-importante po madala ang salita ng Diyos sa bawat tahanan o sa bawat tao. Kasi ito po yung mag-ahanda sa iyo, yung salita ng Diyos. Hindi ikaw, kaya po nasabi ko yung si Mario, sabi ko matatanda na yan. Saan mo sila ihahanda ka ako? Gusto ko sanang biruin eh. Baka naman mag-birthday ka, gawin mo silang handa. Baka magalit. Oh. Kaya sa Biblia po, ang maghahanda, ang Diyos. Ihanda po, ang tawag naman ngayon sa iyo dyan, ay lingkod ng Diyos. Oh. Servant of God. Halimbawa, katulong ka sa isang mayaman na, halimbawa, sabi mo ng isang mayaman na mga negosyante. O yan. Servant yan, no? Amon yan. Na mayaman na lalaki dyan, no? Mayaman na babae. O. Pero kapwa mo lang tao yun. Pwedeng magkaroon din kayo ng diskusyon, no? Pero sa Biblia, iba po. Ang Diyos, inaahanda po tayo. Bakit? Alam niyo po sa panahon natin dito, may digmahan. Pero hindi po digmaan barilan, samurai, itak. Ang digmahan, labanan ng espiritual. Kasi po, ang demonyo ay nasa lupa na. Matagal na po. Doon sa libro ng Job, nang tanungin ng Diyos si Satanas. Satanas, ang kagaling? Alam niyo po ba nung sagot ni Satanas? Nasa lupa ako. Namamasyal ako. Ginagalugad niya po yung buong mundo. Isipin mo itong mundong ginalalagyan natin. Parang playground ni Satanas yan. Oh. Tapos ng second times na muli, nandun na naman yung mga angel, kasama na naman si Satanas. Oh, Satanas, saan ka na naman galing? Ibig sabihin, si Satanas po, busy. Ano na naman ang sagot niya? Ginagalugad kong buong mundo, sabi niya. Yun ang sinasabi ni San Pedro. Nakasulat po yun sa chapter 1 at chapter 2 ng Job. Wala, New Testament lang ito eh. Nandun lang sa 2 talata yun, no? Na binanggit ko. Yung pag-uusap ng Diyos at si Satanas. Twice silang nag-usap. Kaya ang sabi ni San Pedro ay, anong sabi ni San Pedro? Sa San Pedro 5:8. Unang Pedro 5:8. Sabi ni San Pedro, umanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kahaway ninyo ay parang lehong umuungal at alihaligid na umahanap ng masisila. Ang trabaho pala ng dyablo, kaya pala pumupunta sa lupa, ginagalugad ang buong mundo, naghahanap siya ng masisila, mabibiktima. Sa madaling salita para maintindihan natin. Medyo malalim kasi yung masisila eh. Biktima na lang para madali. Kita nyo po. Yan ang trabaho ni Satanas. Naghahanap siya. Ngayon, kapag ikaw naman ay naglilingkod sa Diyos, yan, inianda ka naman ng Diyos. Para ano? Kalaban eh. May kalaban. Anong gagamitin mo?
pananampalataya. Pananampalataya. Ano po? Ito, 9. Labanan ninyo siya. O, kita nyo? Sabi ni San Pedro, labanan nyo siya. O, hindi mo nakikita, ano ipanlalaban mo? At magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Yun. Pananalig palang armas. Yun ang armas nating kaibigan. Kasi, once na nawalan ka ng pananalig sa Diyos, alam niyo po si San Pedro, nung makita niyang gabi si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Ang sabi ni San Pedro, Panginoon, gusto kong pumunta dyan. Sabi ni Jesus, halika! Di tumayo sa bangka itong San Pedro. Naglakad sa tubig si Pedro. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Pero nung humangin ng bagya, ayun, siguro inipan ni Satanas. Tignan ko nga, ang tibay mo, sabi siguro ni Satanas, inipan! Pero, Panginoon, ayan na. Unti-unti na siyang lubulubog ngayon. Bandang uli, sabi niya, Panginoon, saklolohan mo ako. Nakaganon si San Pedro. Buti natural, labutin ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ikaw, ang liit ng iyong pananampalataya. Kaya nung siya nang nangangaral na ng ang Panginoong Yesus nasa itaas, matapang. Sa lahat ng apostol niya, siya na po yung pinakamatapang. Kumbaga sa panglaban, talagang panlaban na siya. O anong sabi niya rito? Labanan ninyo siya ng inyong pananampalataya. Yan lang po. Maniwala kayo sa Diyos. Kaya yung mga napoposes, mahina yun eh. Kaya sila napoposes. Ako nagkaroon ako ng karanasan eh. Ako mag-isa sa aming gabi. Nagdadasal ako. Aba, iniistorbo ko ng demonyo. Isipin yung pinto namin. Mag-isa ko, tahimik ang paligid. Nagdadasal. Isipin niya. Alam niyo, anong ginawa ko, imbis na matakot. Hoy, Satanas! Umalis ka nga dyan, huwag mo ko istorbohin dito. Nagdadasal ako eh. Malakas ang boses ko. Yan ang sinasabi ni San Pedro. Tumapang si San Pedro. Pero ang yung panlaban, ang sabi niya ano? Yung pananalig mo sa Diyos. So, ulitin natin. Sa 8, umanda kayo at magbantay. Ang diablo nakahaway ninyo ay parang leong umuungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. 9. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang mga kapatid sa buong daigdig. Pinapahira. Alam niyo, si Satanas ang isang papel niyan. Pahihirapan po kayo. Lulugmok kayo hanggang hindi na kayo makalaban. Kaya sa simula pa lang, labanan mo siya ng pananampalataya mo sa Diyos. Yan po ang panlaban.
hindi mo siya nakikita, nakikita ka niya. Hindi ka naman pwedeng gumamit ng anumang bagay na material. Bakit? Paano mo papaluin hindi mo nakikita? Baka pagkasiwas mo gano'n, nagkamali ka, sa'yo panagad yan yung patay ka. Yan. Yung pananalig sa Diyos, napakahalagang armas yan sa buhay ng tao. Alam nyo, mayaman ka, mahirap ka, ano man ang itsura mo, ano man ang kalagayan mo sa lipunan, importante, pananalig sa Diyos. Pagtitiwala. Bakit? Ako naranasan ko po, nagkaroon na sunog sa akin. Simple lang ang panalangin ko sa Diyos eh. Niligtas mo kami. Alam ko siya naman ang tagapagligtas eh. Ano pa dinugtog ko sa panalangin ko? Wala po kami pambayad ng upang bahay. Kaya, ayun, nakatayo pa rin yung apartment na kung saan kami nakalagay. Yang pananalig sa Diyos, yan ang magliligtas po sa buhay ng tao. Sa lahat ng digmahan. Maging sa literal, yung maging magbari-bari lang ka, yan pananalig mo sa Diyos. Yan ang magliligtas sa buhay mo. Yan ang magliligtas sa isang tao. Kaya yung pananampalataya, was na sinuko mo ng buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw, kaibigan. Kaya si Pedro, umangin lang ng konti. Wala na, bumitaw ko na. Buti na doon ang Panginoong Yesus. Anong sabi niya? Panginoon, malulunod ako rito, mamamatay ako rito. Kaya napagsabihan siya. Ang liit ng yung pananampalataya. Pedro. Marami pang ganyan nangyari kay Pedro. Nung nalang nangingisda si Pedro, magdamag sila nangingisda. Walang huli. Kinabukasan, sabi ni Jesus, meron ba kayong huli? Wala po eh. Sipin nyo. Anong sabi ni Jesus? Itapon mo yung lambat mo dyan, mayroon ka mahuli dyan. Nasa pakpak sila eh. Naglilinis ng lambat, tsaka bangka. Sabi niya, itapon mo yung lambat mo dyan. Alam niyo po ba anong ginawa ni Pedro? Hindi siya sumunod kagad eh. Nagreklamo muna. Anong sabi niya? Panginoon, magdamag na po kaming nangisda. Wala kaming huli kahit na isa. Yan ang trabaho ni Pedro, mangingisda. Posible namang hindi siya makakuha ng isda kahit isa lang. Magdamag. Nagreklamo muna eh. Pero bigla siyang bumalikwas bigla. Ay sige Panginoon, sinabi mo itapon ko, itatapon ko na. Nang itapon niya yung lambat, nang iangat niya yung lambat, maraming isda ang laman. Sabi niya, yali kayo mga kapwa ko mangingisda, tulungan niyo ako, ang daming isda rito. Nang inakyat po nila yung lambat, 2 bangka ang napuno. Sa pangpang lang. Buti, napag-isip-isip ni Pedro. Kaya nung nakita niyang ganon, Antimano, lapit siya kay Jesus, lumuhod, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat sa iyo. Na, alam niyo yung salitang alinlangan. Pag ang salita ng Diyos, sinabi niya, totoo yan, maniwala kayo.
maniwala kayo. Buti na lang, bimuelta si Pedro. Kaya nung ang Panginoong Yesus nasa langit na po siya, naging matapang si San Pedro. Kaya ang utos niya, labanan ninyo. Kaya kung wala ka pananampalataya, aba, di tumakbo ka na lang. Takbo na. Di po ba? Wala kang pananampalataya eh. Yung pamangkin ni Brother Marlon, yung dalagin din na sinaniban ng masamang, nasa na ba yung Brother Marlon? Sino? Yung pamangkin mo na nung araw? Ano pa pangalan? Rotwell. Nasa na yon? Ay, dahil sa poder naman niya, sa lugar, sa mayata nung sa... Nagkataon dito po na sinaniban ng masamang espiritu. Alam niyo, kinausap ko yung masamang espiritu. Hindi mo pag mahari ang katawan na yan, lumayas ka dyan. Una, ginawa ko, binible study ko muna yung masamang espiritu eh. Nag-Bible study ko, pati yung masamang espiritu, nakikinig. Nung pagkatapos ng Bible study, lumabas ka dyan, di mo paghahari ang katawan na yan, kako. Lumabas. Ano lang ang salita? Ginamit ko. Yung salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumalis ka dyan. Obra ba si Ron? Ari yun eh. Ari ng mga hari. Yan ang sinasabi ng Bible. Si Satanas po, noon pa. Di ba sa Garden of Eden, nandun na nga siya eh. Una niyang binira nga si Eva eh. Kaya tama yung nung nag-uusap sila ng Diyos sa kagaling Satanas. Ala pa, purot pa rito ako sa iniikot ako ang mundo. Naghahanap ako ng biktima. Kita niyo po. Kaya kung minsan pag may nag-aaway, ano yung maririnig mo? Yung mga away? Anak ka ng demonyo. Demonyo. Di ba may mga ganyang away? Ibig sabihin, nasa kanila yung demonyo. Kita niyo po? Kaya bilang mananampalataya, ano man na mangyari, maging sa kamatayan man po, si Jesus hindi natakot sa kamatayan eh. Dapat ganyan din ang mananampalataya. Hanggang kamatayan sa krus. Sumunod si Jesus. Dapat maging ganun po tayo. Hanggang kamatayan ng pagsunod. Amen? Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat po. Tinuruan mo kami, pinakain mo kami. Na pagtitiwala sa iyo ay hindi po kami dapat atras. Huwag kami maging backslider. Kasi pag nag-backslide po kami rin po ang talo. Kung baga sa labanan, kami ang talo. Pero kung mananatili ang aming pananampalataya sa iyo, wala pong makakatalo sa amin. Dahil po nandiyan ka, handa mo kami sa kaluluhan, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana po i-like and share nyo sa iba para naman po meron silang mapulot na haral. Gumagamit po tayong Biblia pero wala pong libro ng Job dito. Nasa chapter 1 at saka chapter 2 ng Job lang po yung patungkol kay Satanas at saka ang Diyos. Nag-usap sila. Yung chapter 2 verse 1, nandun lang po yun. Doon naman sa chapter 1, nasa parting kalagitnaan, nasa 6 yata yun. Para baka sabihin nyo, wala. Kayong magbasa. Hindi ko lang dala yung Old Testament ko po. Sige po. Thank you for watching. Sana meron kayong natutunan patungkol sa haral ng Panginoon Diyos. God bless us all po. Bye-bye.